Habulin silang lahat! Walang ititirang buhay sa mga rebeldeng yan! Pagpapatayin niyo sila! Utos ng isang general sa kanyang mga sundalo. Hindi na kasi sumusunod ang mga rebelde sa kanyang mga iligal na pinag-uutos, kaya ipinaambos na niya ang mga ito sa mismo nilang pugad. Malalakas na dekalibre ng mga baril ang mga armas ng mga sundalong lumusob, kaya wala silang kalaban-laban. Para silang mga hayop na tinugis. Nagsipulasan naman ng iba papasok sa gubat para isalba ang kanilang buhay. Isa na dito si Adan, pinaka-leader ng grupong rebelde. Gusto man niyang protektahan ang mga nasasakupan ay wala siyang magawa dahil mistulang paltik lamang ang kanyang hawak na baril kumpara sa tangan ng mga sundalo. Sa kasamaang palad din, tinamaan si Adan sa kanyang kaliwang braso, daplis sa kaliwang tagiliran at sa kanan nitong hita, dahilan para pagapang siyang kumilos. Grabe ang kaba ng puso ni Adan ng mga sandaling yun, lalo na nang marinig niya ang mga yabag at boses ng mga sundalong naghahanap sa kanya. Mabuti na lamang at nasa masukal siyang bahagi ng gubat kaya hindi siya nakita ng mga ito. Tiyak na kamatayan ang sasapitin niya kung sakali. Nang makasigurong nakalayo na ang mga sundalo, ay saka pa lamang siya muling gumapang hanggang sa makarating siya sa isang kuweba. Duguan at hinang-hina na si Adan ng mga sandaling yun. Pabagsak na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Diyos ko, kayo na pambahala sa akin. Saad niya bago siya tuluyang nawalan ng malay ng nakatagilid. Gabi na nang magmulat siya ng mga mata. Madilim na ang buong paligid, kaya kitang-kita niya ang isang bagay na may buhay. Isang kumikinang na kulay pulang alakdan, nakakaiba din ang laki. Papunta ito sa kanyang kinaroroonan. Muling binalot ng takot at kaba ang buong sistema ni Adan. Hindi din siya makagalaw, dulot na siguro yun ng nawawalang dugo sa kanyang katawan. Pagkalapit ng alakdan sa kanya, ay kaagad siya nitong inipit at tinusok gamit ang buntot nito. Nakaramdam ang lalaki ng pag-init ng katawan hanggang sa manlabong muli ang mga mata at tuluyang mawalan ulit ito ng malay. Nang muli siyang magkaroon ng ulirat ay umaga na. Napabalikwas siya mula sa pagkakahiga dahil sa ibang gaan ng kanyang pakiramdam sa kanyang pagkatao. Wala na rin ang kanyang mga sugat at tanging mga butas ng pantalon at damit na lamang na tinamaan ng bala ang kanyang nakita. Anong nangyari? Napaisip si Adan sa mga oras na yon hanggang sa maalala niya ang kakatuwang nangyari sa kanya kagabi. Tinignan niya mula sa batuhan kung saan niya nakita ang kumikinang na alakdan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang gintong alakdan ang kanyang natagpuan. Pinulot niya yon at maiging pinagmasdan para kilatisin. Ginto nga. Pero paanong nangyari yun? Tinuklaw pa nga niya ako kagabi ng kanyang buntot at kinagat ng panipit. Tapos ngayon, naging ginto na? Adan, nasisiraan ka na yata ng ulo o panaginip lamang ito? Subukan ko ngang gumising. Pinagsasampal at pinagkukurot ni Adan ng kanyang pisngi, pero napagtanto lamang niyang nasa realidad talaga siya. Saka pa lamang siya nakumbinsi nang kagatin siya ng antik na langgam sa paa nang mahimasmasan
ay nagpasya na lamang siyang lumabas ng kuweba. Dinala niya ang gintong alakdan na kanyang nakita. Medyo nasilaw pa siya sa liwanag sa labas, pero panandalian lamang yun dahil na rin siguro sa buong araw niyang pagkakatulog. Maingat ang bawat niyang pagkilos. Pinapakiramdaman ng paligid kung may mga sundalo pa bang natitira sa lugar. Nang makasiguro siyang wala ng kalaban, ay dumiretso na siya pabalik sa kanilang pugad na dala-dala ang labis na pag-aalala sa kanyang mga nasasakupan. Halos magimbal ang buo niyang pagkatao sa mga nakita dahil puro dugo lamang ang makikitang bakas ng kanyang mga kasamahang rebelde ang naiwan sa lugar. May mga kaperasong karne na nilalangaw na at mga lamang loob na inuuod na rin. Parang sinalakay ang mga ito ng mababangis na hayop. Amelia! Asawa ko! Nasaan kayo? Jenny! Rose! Pearlie! Mga anak ko! Nasaan kayo? Parang wala sa sariling saad ni Adan habang hinahalughog ang kanilang bahay. Hanggang sa napaluhod na lamang siya sa lupa. Nangihina itong ginugunita ang alaala ng kanyang 3 anak na dalaga at ang kanyang asawa. Igaganti ko kayo sa kung sino bang mga hayop na gumawa ng ito sa inyong lahat. Magbubuwis din sila ng kanilang buhay. Galit na wika ng lalaki habang nakatingin sa mga duguang damit ng kanyang pamilyang natagpuan niya sa kusina. Nang mahimasmasan mula sa pagdadalamhati, ay tinungo niya ang likod ng kanilang bahay kung saan nila ibinaon ang matataas na dekalibre ng mga baril. Bigay yun ng general na nakipagsabwatan sa kanila para patayin ang mga matataas na opisyal na mga sundalo na gusto nilang mawala. Pero nang makatunog sila sa masamang balak sa kanila ng general, ay itinago nila ang mga armas na yon 10 ng kanyang mga tauhan. Kaagad niya yung hinukay. Hindi naman kasi masyadong malalim ang pagkakabaon ng mga ito. Isang machine gun ang kanyang kinuha, sa kanya isinuot sa kanyang kaliwang balikat padaustos ang napakaraming bala. Kumuha rin siya ng mga granada. Sigurado kasi siyang bukod sa mga sundalo ay makakasagupa pa niya ang mga hindi pangkaraniwang tao na kumain sa kanyang pamilya at nasasakupan. Pagkatapos niyang ihanda ang mga dadalhing armas, ay nag-umpisa na itong maglakbay. Nag-aalab sa puot at galit ang puso ni Adan ng mga sandaling yun. Sa may hindi kalayuan ay may nakita siyang liwanag na sa ayon sa kanyang naging karanasan ay isa yung apoy. Tinitiyak niyang may mga tao doon. Kung hindi mga ngaso, ay baka ang mga sundalong kanyang hinahanap ang mga yun. Binilisan niya ang paglalakad. Habang naglalakad ay bigla niyang naramdaman ang isang bagay sa kanyang bulsa na bigla na lamang lumamig ng sobra. Parang isang yelo sa pandama ni Adan nang makapa niya ito at mahawakan. Yun ay ang gintong alakdan na tila may gustong ipahiwatig sa kanya. Kung ano man ang nais mong ipabatid, salamat. Sana'y gabayan mo ko sa labang aking susuungin. Napangiti ang lalaki habang kinakausap ang bagay na yon, sa kanya muling ibinalik sa kanyang bulsa. Saka pa lamang niya napagtantong tama ang kanyang hinala na mga sundalo ang mga naroroon. Ihahanda na sana niya ang sarili, pero napatago na muna siya sa madilim na parte ng gubat
nang magsalita ang general. Nagpupuyos man sa galit si Adan nang makita niya ang taong yun, ay mas pinili niya munang pigilan ang sarili at labanan ang kanyang emosyon. Makinig ang lahat! Huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nahanap si Commander Adan. Malaking tinik siya sa ating lalamunan, kaya kung maaari, halugugin maski baligtarin nyo ang buong kagubatang ito. Confidential operation ang ating ginawa at walang ibang nakakaalam dito dahil kapag nalaman nila ay tiyak mabuburililyaso ang ating mga negosyo. Kaya nakikiusap ako sa inyo na gawin ninyo ang lahat na paraan para mahuli ang rebelding yon, patay man o buhay. Dahil kung hindi, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Nagsipang-ayunan naman ang lahat ng sundalo sa sinabi ng general. Pero ang isa sa mga ito ay napatanong patungkol sa mga nangyari sa bangkay ng mga rebeldeng kanilang pinagpapatay. Nasabi pa ng isa na nasasayangan siya sa isang babae at 3 dalaga na pagkatapos nilang pagsamantalahan ay iniwan nila ito sa kubo at balak sana nilang balikan, pero mga dugo na lamang ang nakita nila doon. Nagpanting ang tenga ni Adan sa mga narinig. Sinisiguro niyang ang mga babaeng sinasabi ng sundalong yun ay ang kanyang asawa at 3 anak na dalaga. Baga walang iya kayong lahat! Uubusin ko kayo! Kasabay ng pagbulyaw ni Adan, ay lumabas ito mula sa kanyang pinagtataguan. Adan! Ikaw? Nagulat ang lahat. Tanging ang general lamang ang nagawang makapagsalita sa kanila. Ako nga, General. Hindi mo na kailangang ipahanap pa dahil nandito ako, kusa nang lumalapit sa inyo. Mga baboy kayo. Binaboy niyo ang aking asawa at mga anak. Magbabayad kayong lahat! Hindi na nakapagpigil pa si Adan. Gamit ang hawak niyang machine gun, ay binistay niya ng bala ang katawan ng mga sundalo. Ni isa sa kanila ay walang nakaporma. Hindi man lamang sila nakapagpaputok ng kanilang mga baril dahil sa bilis ng pangyayari. Hanggang si General na lamang ang natitirang nakatayo sa grupo. Lahat ng kanyang tauhan ay tumimbuwang sa lupa. Nanginginig itong nakatayo at hindi na magawang hititin ang kanyang sigarilyong nasa bibig. Adan, maawa ka. May pinagsamahan naman tayo, hindi ba? Magkano ang kailangan mo? 1 milyon? 2 milyon? 10 milyon? Sabihin mo, Adan. Ibibigay ko kapalit ng aking buhay. Nakatutok sa kanya ang mahabang baril ni Adan. Tinitigan lamang siya nito ng napakatalim. Maawa ka, Adan. May mga anak ako at asawa. Maawa ka sa kanila. Buhayin mo ko at ibibigay ko ang anumang iyong naisin. Buhayin mo ang pamilya ko. Bubuhayin din kita. Ha? Wala akong kakayahang bubuhay ng patay na. Hindi ako Diyos, Adan. Kaya iba na lamang ang hilingin mo. At huwag ang bagay na yan. Pera? Oo. Kailangan mo ng maraming pera para makapaghanap ka ulit ng iyong mapapangasawa, Adan. Kung ganon, wala ka na palang silbi. Magpaalam ka na, General. Akma na sanang kakalabitin ni Adan ang kanyang baril nang biglang makarinig siya ng mga kakaibang huni sa paligid. Nagpalinga-linga siya pero naibalik din ang kanyang paningin sa sumisigaw na general. Humihingi ito ng tulong. Tulungan mo ako, Adan! Saklolo! Maawa ka! Nagmamakaawang saad nito habang kinakaladkad ng isang mabalahibong nilalang. May mahabang kuko, mahabang buntot
at nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at may 2 pakpak. Pinaputukan yun ng baril ni Adan, subalit sa liksi nito ay hindi niya nagawang matamaan, kaya malaya itong nailipad ang matabang general na patuloy ang pagpalahaw. Hinabol ng bahagya ni Adan ang nilalang pero mabilis itong nakalayo. Tinanaw na lamang niya yun habang lumilipad, hawak-hawak ang masamang sundalo. Muli siyang nakaramdam ng pagaspas ng mga pakpak. Pagtingin niya sa pinanggalingan ay tig-isang patay na sundalo ang hawak ng 3 pang nilalang na kawangis ng nauna niyang naengkwentro. Hindi siya pinansin ng mga ito, kaya hinayaan na lamang din niya ang mga yun. Pinag-aralan na lamang niya ang direksyon kung saan papunta ang mga ito. Mga aswang ang mga lintik. Pero hindi pwedeng sa kamay niyo mamatay ang general na yan. Dapat sa akin siya malagutan ng hininga dahil malaki ang pagkakautang niyo sa akin. Kung kinakailangan pati kayo tugisin ko, ay gagawin ko. Babawi ko lang at mapatay ang sundalong yan. Mas lalong naghurumintado ang kalooban ni Adan. Gustong-gusto niya kasing pagbayaran ng general ang mga kasalanang ginawa na siya mismo ang magpapataw ng sentensya at hindi ang iba. Hindi matatahimik ang kanyang isipan habang hindi niya napapatay ang sundalong yun. Kaya maski alam niyang mas lalong mapanganib ang pagsuong sa kuta ng mga aswang, ay wala siyang pakialam. Para sa kanya ay wala na ding saysay ang kanyang buhay. Binubuhay na lamang siya ng kanyang puot at galit para maipaghiganti ang sinapit ng kanyang pamilya at nasasakupan. Muli siyang naglakbay patungo sa direksyon kung saan lumipad ang mga aswang. Halos hindi pa nakakalahati ang kanyang nagamit sa daladala niyang mga bala ng baril. Palabas na ang buwan nang medyo nakakalayo ng nilalakad si Adan. Naisip pa niya na mas malakas ang kakayahan ng mga ito kapag nasisinagan sila ng buwan. Mas kailangan niyang maging alisto sa mga sandaling yon dahil hindi na mga sundalo ang kanyang makakalaban kung hindi mga aswang na kumakain ng tao. Subalit sa kanyang daraanan ay may nakaharang na isang tikbalang. Tila ba siya ang hinihintay nito? Padaanin mo ko, kaibigan. Hindi ikaw ang aking pakay. Mga aswang ang aking tinutugis. Kaya kung maaari, umalis ka sa aking daraanan. Sinubukang kausapin ng mahinahon ni Adan ang lamang lupang yun, pero tinawanan lamang siya nito. Ang lakas naman ng loob mo, lalaki. Napasukin ng mga aswang. Hanga ko sa tibay ng dibdib mo, pero hindi sapat ang pagiging matapang lamang. Kailangan ay mahusay ka rin sa pakikipaglaban at may iba yung lakas para sanggahin ng puwersa ng mga aswang laban sa iyo. Anong ibig mong sabihin, kaibigang tikbalang? Para mas maliwanagan ka, ay ganito na lamang. Kapag nakayanan mo ang suntok ko at hindi ko nakayanan ng suntok mo, ay malaya kang makakadaan. Pero kung ikaw ay sinuntok ko at bukas ka na magigising, ay gagawin kitang laruan sa aking tahanan. Bahagyang napatahimik si Adan sa pakikipagkasundo sa kanya ng tikbalang. Sigurado naman siyang wala siyang laban sa nilalang na yon at matatalo lamang siya sa hamon nito, pero wala siyang magagawa kung hindi ang sumugal dahil yun lamang ang paraan para mabawi niya at mapatay mismo sa kanyang mga kamay ang sundalong general. Sige, pumapayag ako. Pero sana'y tumupad ka sa iyong mga sinasabi at huwag maging madaya. Ang pagkakaalam ko kasi, may ugaling traidor ang mga tikbalang.
Ibahin mo ko sa mga tikbalang na yon. May palabra de honor ang lahing aking pinagmulan, kaya makakaasa kang tutupad ako sa kasunduan. Kung ganon tikbalang, umpisahan na natin ang paligsahan. Nakahanda na ako sa anumang pwedeng maging resulta. Maaari ka pang umatras at umuwi na labang, lalaki. Kalimutan mo na ang mga aswang at maski nanalo ka sa ating paligsahan ay kamatayan lamang ang iyong sasapitin sa kanilang mga kamay. Gagawin ka lamang nilang hapunan. Buo na ang desisyon ko para ito sa aking pamilya. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa magdusa ng habang buhay dahil sa pagiging duwag ko. Kaya pasensya na, kaibigang tikbalang. Tuloy ang paligsahan. Kitang-kita ng nilalang na yon sa mga mata ni Adan ang determinasyon. Buo ang loob nitong lalaban sa kanya. Napailing na lumapit ito sa lalaki. Walang ano-ano'y ibinuhos niya ang buo niyang lakas sa pagsuntok sa mukha ni Adan. Bumagsak at bumalandra naman ang lalaki sa lupa. Pinakiramdaman naman ng tikbalang ng ilang segundo ang lalaki, pero hindi na ito gumagalaw pa. Hanga ako sa tapang mo, lalaki. Pero gaya ng sabi ko'y hindi sapat ang tapang labang. Kailangan din ng iba yung lakas at talino sa pakikipaglaban para matalo mo ang mga aswang. Matulog ka na lang ng mahimbing, kaibigan. Tumalikod ang tikbalang sa nakahandusay na si Adan. Papasok na sana ito sa kanyang bahay nang marinig niya ang boses nito. Sandali lang, kaibigan. Wala pang resulta ang paligsahang ito, kaya bawal ka munang umalis. Bawal ang madaya, hindi ba? Paglingon ng lamang lupa sa lalaki, ay muli na itong nakatayo na tila walang nangyari, ni hindi man lang namaga o nagalusan ang mukha nito. Imposible! Paano mo nalusutan ang suntok ng isang tikbalang? Katambas nito ang madaganan ng isang malaking puno. Nanlalaki ang mga mata ng tikbalang habang nanginginig. Tapos ka ng sumuntok, kaibigan. Kaya ako naman. Mas lalong nadagdagan ang nerbiyos ng lamang lupa. Tila nadehado siya sa sarili niyang laro. Dahan-dahang lumapit si Adan sa kanya. Kada hakbang ng paa ng lalaki ay siya namang pagtibok ng malakas ng puso ng tikbalang. Lalong napanganga ang nilalang ng ikuyom ni Adan ang kanan nitong palad para sumugod. Pilit na ipinikit na lamang ng tikbalang ang kanyang mga mata. Pero ilang segundo na ang lumipas ay wala siyang naramdamang kamao na dumapo sa kanyang mukha, bagkus isang malakas labang na puwersa. Nang maramdaman yon ng tikbalang ay dumugo ang kanyang ilong. Nasa tapat ng kanyang mukha ang kamao ni Adan. Tama na siguro yan, kaibigan. Hindi na kailangang dumapo pa ng aking kamao sa mukha mo. Pwede na ba akong dumaan? Nakatitig lamang ang tikbalang na tumatabi. Hindi makapaniwala sa lakas na ipinamalas sa kanya ng lalaki. Pero nang mahimasmasan ay nagawa niya muling tanungin si Adan kung paano niya nakayanang saluhin ng kanyang mukha ang malakas nitong suntok. Inilabas naman ni Adan ang gintong alakdan na nasa kanyang bulsa. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng tikbalang. Ang mailap na mutya ng alakdang pula! Paano mo ito nakuha? Sobrang ilap nito at sa mga tahimik na lugar lamang ito nagpapakita. Kaunting ingay lamang ay nawawala na agad ng alakdang may tangan niyan. Pero ang galing mo dahil napasayo ang mutyang yan. Mutya? Anong mutya? Mutya. Diyan nagmumula ang karagdagang kakayahan at abilidad sa pakikipaglaban. Nadadagdagan din ito ang taglay na lakas ng may hawak nito. Kaya swerte mo dahil napasayo ang
pinakamailap na mutyang yan. Aksidente lang ang lahat at hindi ko sinasadya. Nagawi ako sa isang kuweba at nawalan ng malay. Sa pagkakatanda ko, pagkagising ko'y may nakita akong pulang alakdan na kumikinang. Gabi na ng mga sandaling yun at nakakabingi ang katahimikan. Namanhid ang buo kong katawan dahil sa dami ng dugo kong nawala, sanhi ng aking mga tama ng bala sa katawan. Kaya hindi ako nakapag-ingay. Bigla na lamang akong inipit at tinusok ng alakdang yon. Kaya muli akong nawalan ng malay. Pagkagising ko kinaumagahan, wala na akong sugat at ginto na ang alakdan. Ipinaliwanag ni Adan ng mabuti ang mga pangyayari kung paano niya napasakamay ang mutya. Naintindihan naman kaagad yon ng tikbalang kaya hindi na muling nag-usisa pa. Bagkus, pinaalalahanan na lamang niya si Adan bago niya ito tuluyang pinadaan. Mag-iingat ka pa rin kaibigan, kahit may tangan kang mutya. Tuso ang mga aswang, gagawin nila ang lahat para talunin ka. Maraming salamat kaibigang tikbalang. Hayaan mo, itatanim ko sa aking isipan ang lahat ng iyong payo. O paano? Aalis na ako. Hanggang sa muli natin pagkikita kaibigan. Paalam din kaibigan, hanggang sa muli. Inihatid ng tingin ng lamang lupa ang lalaki. Gumaan agad ang pakiramdam nito sa kanya. Batid kasi niyang mabuting tao si Adan, kaya pinagkalooban siya ng mutya. Sana ay ikaw na ang ginawang paraan para matapos na ang paglaganap ng kasamaan ng mga aswang. Iligtas mo ang sanlibutan, Adan. Pagkasabi nun, ay pumasok na ang tikbalang sa kanyang bahay. Sa ilang oras ng paglalakad ay nakarinig din sa wakas si Adan ng mga ingay ng mga sumisingasing na mga aswang na tila may pagdiriwang na nagaganap. Binilisan pa niya ang paglalakad. Sa haba ng kanyang nilakbay ay hindi man lang siya nakaramdam ng pagod. Naging maingat ang bawat paggalaw niya nang unti-unti siyang makalapit sa tribo ng mga aswang. Inihanda niya kaagad ang mahabang baril at mga bala para kahit anumang oras ay nakahanda siya sa pwedeng mangyaring labanan. Nang tuluyan na siyang makalapit, ay umakyat muna siya sa isang puno. Pinag-aralan niya ang kabuuan at pasikot-sikot sa lugar. Sa isang upuang kahoy ay doon nakaupo ang pumapalag na heneral. Nasa malaking lamesa naman ang dalawang patay na sundalo. Sigurado si Adan na ang pangatlong bangkay na sundalo ay ang karneng nakaimbak na sa isang malaking batya. Natadtad na ito at ang iba'y pinapakuluan na. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, ay masasaksihan na ni Adan kung paano katayin ang natitira pang mga sundalo. Isa sa maskuladong lalaki ang bumuhat sa isang bangkay. Dinala niya yon sa may sabitang bakal. Doon ay walang pagdadalawang isip na isinaksak sa baba ng bangkay ng sundalo ang kalawit na may matulis ang dulo. Hinubaran nila ito sa pinaliguan ng mainit na tubig. Pagkatapos ay muli nilang dinala sa mahabang lamesa. Doon na nila pinagtatadtad ang katawan ng lalaking sundalo para lamang silang ordinaryong nagkakatay ng isang baboy. Panay naman ang sigaw ng matabang heneral. Nasusuka na rin ito sa mga nasasaksihan. Tinawanan lamang siya ng mga aswang na nasa anyong tao pa lamang. Isa sa batang aswang ang naglalaway na lumapit sa mga karne ng lalaking sundalo. Kumuha ito ng isang piraso at maski tumutulo pa ang dugo rito ay mabilis niya itong nilapa. Sarap na sarap ang bata sa pagkain. Hinaplos naman siya ng ulo ng isang lalaking kahawig nito. Gaya ng dati, pagkatapos nilang pakuluan sa malaking kawali,
na may mainit na tubig ang mga karne, ay isinunod na nila ang bangkay ng isa pang sundalo. Maya-maya pa'y nagsidatingan na naman ang ibang mga aswang na may pakpak na may daladalang mga bangkay ulit na mga sundalo. Namumukhaan ni Adan ang mga yon, kasamahan sila ng general na inambush niya kanina lamang. Binabalik-balikan nila ang lahat ng bangkay ng sundalong pinatay ko. Ngayon alam ko na kung bakit ni isang bangkay ng aking pamilya at nasasakupan ay wala ni isa. Ginagawa silang pagkain ng mga aswang na ito. Pwes, kasama na din kayo sa aking paghihiganti. Galit na sambit ni Adan, subalit dahil sa sinag ng buwan ay kuminang ang gintong alakdan na nakausli sa kanyang bulsa para mapansin siya ng isa sa mga aswang. Kaagad namang sinabi ng aswang na yon sa kanyang mga kasama ang nakita. Nagsipulasan ang mga ito sa iba't ibang direksyon para dakpin si Adan. Inutos ng kanilang pinuno na kung maaari ay dakpin ng buhay ang lalaking rebelde. Ayon dito ay mas masarap at mas sariwa ang laman at dugo ng isang tao kapag kinatay ito ng buhay. Hindi niyo ako makukuha, mga animal kayo! Kayo ang ihatid ko sa impyerno! Agad na nagpaputok ng baril si Adan sa mga sumusugod sa kanyang mga aswang na nakapagpalit na ng mga anyo. Mabilis na tumitimbuang ang mga tinatamaan niya sa lupa. Hindi niya hinayaang malapitan siya ng mga ito. Mga walang niya! Ang dami niyong mga salot! Walang habas na nagpakawala ng bala ang lalaki. Karamihan sa mga inaasinta niya ay sa ulo ng mga ito para kaagad na mamatay at kaunting bala lamang ang kanyang magagamit. Maski mga batang aswang ay hindi niya pinatawad. Puot at galit na kasi ang umiiral sa kanya ng mga oras na yun, kaya wala na siyang awang nararamdaman. Uubusin ko kayo, mga salot! Parang mga nagsisibagsakang mga ibon na nabaril ang mga lumilipad na aswang na kanyang natatamaan. Hindi nagtagal ay naubusan din siya ng bala, pero kakaunti na din lang ang bilang ng mga natitirang aswang. Adan, iligtas mo ko! Maawa ka sa akin! Huwag mo ko hayaang lapain ng mga aswang na ito! Maawa ka! Sigaw ng general, pero hindi siya pinapansin ng lalaki. Buwisit na baboy ito ha! Panira sa konsentrasyon! Mamaya ka lang sa akin! Pagkasabi nun ni Adan ay kumuha siya ng 2 granada sa kanyang tagiliran. Muling initusan ng pinuno ng mga aswang ang natitira niyang mga alagad. Maski ang mga ito ay desperado ng patayin ang lalaki dahil sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Ngayon, naramdaman niyo rin ang naramdaman ko sa pagpatay at pagkuha niyo sa bangkay ng aking mag-iina. Namnamin niyo ang nanunuot na sakit sa inyong mga dibdib! Sigaw ni Adan na mas lalong nagpagalit sa mga aswang. Sinugod uli siya ng mga ito. Sabay-sabay habang umaalulong. Nakatayo lamang sa may kalayuan ang kanilang pinuno. Naghiwalay sa 2 pangkat ang mga papasugod na aswang. Inaasahan na yun ni Adan dahil sanay na siya sa laban. Nang bahagya silang makalapit, ay binunot na niya ang pin ng mga hawak niyang granada. Saka niya hinagis ito sa kanilang kinaroroonan. Sabay-sabay silang sumambulat at tumilapon sa lupa. Ang iba ay naghihingalo, pero ang karamihan ay nagkapira-piraso ang katawan. May mga natitira pa siyang mga granada, kaya ginamit niya ang mga yun para pasabugin ang mga kabahayan. Maski halos umupoy na sa galit, ay hindi pa rin natitinag sa kanitatayuan ang pinuno ng mga aswang. Pati ang mga naghihingalong mga aswang ay hinagisan ng granada ni Adan. Pagkatapos
ay naglakad ito ng marahan palapit sa pinuno ng mga ito. Sige Adan, paslangin mo ang salot na yan. Pagkatapos ay kalagan mo ako rito na makatakas na tayo. Mas lalong umusbong ang galit ni Adan nang marinig ang boses ng abusadong general. Tumahimik ka dyan! Buisit kang general! Pagkabunot ni Adan ng isang patalim, ay mabilis niya yung inihagis sa matabang sundalo. Tumarak naman yun sa noo ng general, kaya dilat ang mga mata at nakangangang binawian ito ng buhay. Napakaingay mo! Ikaw naman, aswang! Anong plano mo? Ibinalik ni Adan ang atensyon niya sa kaharap na pinuno. Sinabi naman nito na maglaban sila. Yung laban na walang gagamit ng armas, kung hindi lakas lamang sa lakas at tapang sa tapang. Napangisi ang lalaki. Agad na pumayag sa gustong mangyari ng lalaking aswang. Tumango lamang siya rito bilang pagsang-ayon. Una kang sumugod, pwede ba? Hiling pa ni Adan sa aswang na kaagad ding tumango. Mabilis nitong inatake si Adan. Panay lamang ilag ng lalaki, pero paminsan-minsan din siyang bumibitaw ng suntok na tumatama sa mukha ng lalaking aswang. Hindi naman niya masyadong nilalakasan, kaya bahagya lamang na nasasaktan ang kanyang kalaban. Ang akala ng aswang ay hanggang doon na lamang ang kanyang lakas, kaya kumpiyansa itong mananalo. Lingid sa kanyang kaalaman ay pinaglalaroan lamang siya ng lalaki. Nang makaramdam ng pagod ang aswang, ay ginamit na niya ang pagkakataong magpalit ng anyo habang patuloy sa pag-atake. Dahil sa hindi niya mapatamaan ng suntok si Adan, ay ginamit na niya ang matatalas niyang mga kuko. Tinamaan si Adan sa dibdib, dahilan para mapunit ang kanyang damit sa kababagsak sa lupa. Hindi kaagad ito nakagalaw. Pasensya ka na, lalaki. Sa labanan, kailangan maging tuso ka para manalo. Hindi uso ang isang salita para sa aming mga aswang. Ang importante, manalo sa laban at makakain ng sariwang karne ng tao. Huling salita mo na yan, aswang! Nahintakutan ang pinuno ng mga aswang sa narinig, lalo na nang walang kahirap-hirap na bumangon ang lalaki mula sa pagkakadapa. Mas dumoble ang kanyang pagtataka dahil wala siyang nakita ni isang sugat sa dibdib ni Adan. Napasigaw ito ng imposible. Hindi imposible! Sadyang mapupuro na siguro ang mga kuko mo, kaya tangi ang damit ko lamang ang iyong nawasak. Natatawa pang kantsaw ni Adan sa aswang. Lalo tuloy itong naasar. Sa buong buhay kasi nito bilang isang aswang ay wala pang naglakas ng loob na uminsulto sa kanya na nabuhay. Pulisa na itong aatake na puno ng galit, subalit inunahan siya ng lalaki. Magkakasunod na suntok ang pinakawalan ni Adan sa dibdib ng aswang na lahat ay tumama. Dahil sa lakas ng mga suntok na yun, ay nalamog at nadurog ang puso ng pinuno ng mga aswang hanggang sa bumagsak ito sa lupa na binawian ng buhay. Pweh! Ganyan lang pala ang kaya mo. Pagkatapos mapaslang ni Adan ang pinuno, ay nilapitan niya ang general na wala ng buhay. Pinagmasdan muna niya ito sa kanginitian. Yan ang bagay sa iyo, General. Tutal, sikreto ang ginawa niyong pagpunta rito. Mabubulok ko na dyan, kasama ng mga aswang dito. Pagkasabi noon ni Adan, ay nilisan na niya ang lugar. Dahil sa mga nasunog na kabahayan, ay natupok din ang mga nakakalat na bangkay doon. Tanging si Adan na lamang ang nakakaalam sa labanang nangyari at sa totoong kinahinatnan ng isa sa mataas na opisyal
ng mga sundalong lumipol sa kanyang nasasakupan. Amelia, asawa ko, Jenny, Rose, Berly, mga anak ko. Nabigyan na kayo ng hustisya ni tatay. Matatahimik na din ang inyong kaluluwa. Pagkasabi noon ni Adan ay tumingala pa ito sa langit habang unti-unting bumabagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Nag-umpisa siyang muli ng panibagong buhay ng mag-isa. Tinulungan siya ng panahon na makalimutan ang masalimuot niyang nakaraan. Gamit ang hawak niyang mutya ng alakdan, ay pinangalagaan niya ang mga tao na nasa baba ng gubat laban sa mga mapansamantalang mga masasamang nilalang. Wakas.